Noong maihanda na ni Lino ang sarili, ay muli na siyang tumakbo, papasalubong doon sa lalaking nakamaskara na may disenyong bungo. Tila gigil na gigil din ang huli na sumalubong kay Lino. Muli silang nagbitaw ng pangmalakasang straight punch at nagsalubong sa ere ang kanilang mga kamao. Dahil sa may karga ng lakas ng kidlat ang kamao ni Lino, kaya naman hindi na siya napatalsik ng suntok na iyon. Tumimbuang naman ang kalaban pero hindi tumalsik. Nakaposisyon lang na nakapahiga ang katawan. Pero ang mga paa at binti ay nakapatayong posisyon pa rin. Nagulat si Lino at agad nag-sidestep para tignan kung anong meron sa likuran ng mga binti noong lalaki. Bakit hindi natumba? Doon niya na nakita na may nakakabit na hydraulics sa magkabilang binti noon. Tapos may mga patusok na bumaon sa semento at mukhang kumapit ng todo, kaya hindi na tinag sa kinatatayuan ang lalaking iyon. Sa mga hindi familiar kung ano ang hydraulics, ito yung mukhang shock absorber ng motorsiklo kung saan ginagamit rin para tumulak ng mabibigat na bagay gamit ang puwersa ng hangin. Ganun ang itsura noong nakakabit sa magkabilang binti noong lalaki. Ilang saglit lang ay muli nang nakatayo ng tuwid ang lalaking iyon dahil itinulak na siya noong nakakabit sa kanyang hydraulics papatayo. Agad bumitaw ng sipa si Lino na sinalag naman noong lalaki at gumanti rin ng roundhouse kick. Muli silang nagmano-mano ng suntukan, pero halos nasasabayan ng bawat isa ang mga ataking suntok at palit-palitan ng sipa at pagsalag. Hanggang sa makakuha ng tiyempo si Lino, agad niyang ginamitan ng double turn round kick na hindi nasalag noong lalaki at kumonekta sa sikmura noon. Saktong nakapatalo na posisyon iyon para sana bumitaw ng sipa, kaya wala pa sa proper footing. Sa lakas ng sipa na pinakawalan ni Lino ay tumilapon ang lalaki sa kabilang dingding ng gusali. Nagkabitak-bitak iyon. Agad na ring sinundan ni Lino at binanata ng kaliwat kanan na suntok sa mukha, dibdib at sikmura. Pero malaking advantage ng lalaki ang steel plate and body armor, kaya naaabsorb noon ang vibration ng malalakas na suntok ni Lino. Hanggang sa mahuli noon ang kamao ni Lino, binali pa ibaba, kaya napasunod sa pagluhod si Lino. Doon naman siya binigyan ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran na nagpatalsik kay Lino patungo sa kabilang dingding at doon rin humampas ng malakas. Nagkabitak-bitak rin ang simentong dingding noong si Lino ang tumama roon. Naghihilamos pa lang si Lino ng mga alikabok na bumagsak sa kanyang mukha ay nakasunod na kaagad ang lalaki at nauuna ang tuhod. Ibinaon iyon sa sikmura ni Lino na nagpaluhod muli sa kanya. Saka siya pinagsusuntok sa ulo pero hindi naman makakonekta dahil sa mabilis na pagsalag ni Lino. Ginamit ni Lino na suporta ang pader sa likuran at pumadyak patungo sa dibdib ng lalaki. Napaatras iyon ng 2 hakbang, pero pagkabalik noon ay wala na si Lino sa gilid ng dingding. Nakalipat na siya ng pwesto at nasa ere, nakabitaw ng turning back kick na sumampal sa mukha noong lalaki. Napasubsob iyon sa semento at nagpagulong-gulong pa dahil napuruhan. Muli yung tumayo at may kung anong pinindot na buton sa tagiliran. Nagkaroon ng mga bakal na sumapaw sa braso at binti. Umuusok pa nga na tila may kung anong enerhiya na nanggagaling roon. Muli yung sumugod at nakipagsabayan ng suntok. Kaya sinalubong rin iyon ni Lino.
pero biglang umilag ng napakabilis. Nawala sa harapan ni Lino at naroon na sa tagiliran, sabay sipa sa gitnang bahagi ng katawan ni Lino. Sapul si Lino at hindi nakadepensa. Kahit pa ang matibay na fighting stance niya ay walang nagawa sa napakalakas na hambalos ng sipa ng buong binti noon. Tumalsik si Lino sa dingding, nabutas na iyon at tumagos si Lino sa labas. Napasigaw naman si Kulas noong makitang tumagos si Lino sa pader. "Bay Lino!" Pero bago pa siya makariak, ay paparating naman ang atake ng kanyang kalaban. Inisip na lang ni Kulas na hindi naman ganoon kahina si Lino para matalo ng ganoon-ganoon lang. Kaya ipinagpatuloy niya na lang ang pakikipaglaban sa kanyang kalaban. Sa bahagi naman ni Lino ay napahawak siya sa balakang noong tumama siya sa isang malaking bato sa labas. "Ayos lang ako, Bay Kulas. Ituloy mo lang yung laban mo dyan." "Aray, nadislocate yata ang balakang ko ah. Naku, pakakailanganin ko ng manghihilot nito." "Hayop yun ah. Akala ko tao lang. Bakit parang robotic na yata?" Wika ni Lino habang dahan-dahang bumabangon at dumudura ng dugo. Nakita niyang nasa unahan ang mga tauhan ni Benny na aatake na dapat sa kalaban niya. Pero agad niyang sinenyasan ang mga iyon na lumayo at huwag magpapaputo dahil siguradong useless lang din naman ang mga balang ipuputok nila at baka sila pa ang madisgrasya. Lalo at masyadong matibay ang flexible body armor ng kalaban. Nagagawa noong makakilos ng mabilis kahit pa naka full body armor. "Ano bang ginagawa natin, Lino? Kanina pa dumilim oh. Nasa unang palapag pa lang tayo. Bakit hindi ka pa gumagamit ng sandata?" Tanong ni Ermitanyo. Sabi naman ni Lino, "Hindi na muna, Ermitanyo. Kailangan mo nating sukatin ang pisikal niyang lakas para malaman natin kung ano-ano ang mga baon niyang sorpresa para sa atin. Palagi siyang may naidadagdag eh. Wala na tayong sorpresa kapag naglabas na tayo kaagad ng mga baraha. Lalo at iilan lang naman ang sandata natin." "Ikaw bahala. Ikaw naman ang nalalamog sa bugbog dyan." "Ayos lang ako, Ermitanyo." "Bakit? May sinabi ba akong hindi ka ayos? Ang sinasabi ko ay ang bagal natin. Hindi ba tayo nagmamadali?" Wala pa naman akong appointment sa ibang lugar. Ito lang naman. Kaya, namnamin lang natin." "Ay, ewan ko sa'yo, Lino. Napapagod ako manood sa laban nyo. Magpapahinga na lang muna ako. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Basta, nakahanda na sa palad mo ang espadang Kyanite. May 200% kapangyarihan na iyan. Ikaw na ang bahala kung kailan mo gagamitin. Adios, Lino. Iidlip lang muna ako." Wika ni Ermitanyo at natahimik na. "Kita mo yun? Ngayon pa naisipang umidlip habang nasa gitna ako ng laban? Ano kaya ang tingin niya sa kalaban ko? Taong gulaman? Taong bakal kaya ito?" Reklamo pa ni Lino. Nakita niya na nakatanaw lang sa kanya sa may butas ng dingding ang kalaban. Noong makita na tumayo na siya ng tuwid, ay muli nang sumugod iyon ng patakbo patungo sa kanya. "Anong akala mo? Ako lang ang dudura dito ng dugo? Sisiguraduhin kong ikaw rin, kaya humanda ka." Wika ni Lino at nagsagawa ng ilang hand sign at kata. Noong paparating na ang suntok ng kalaban ay nagulat iyon noong mawala si Lino sa harapan niya. Nagpalinga-linga sa kaliwat kanan pero wala rin. Hanggang sa may tumamang napakalakas na sipa sa balakang sa may likuran. Napaliyad ang lalaki at malayo ang kinatalsikan. Pero bago pa yun makarating sa mga puno sa unahan, ay isang sipa na naman ang tumama sa kanyang sikmura. Muli na naman siyang tumalsik papabalik sa gusali. Basag rin ang dingding ng gusali at naibalik siya sa loob. Nagulat pa si Kulas dahil akala niya si Lino pa rin yung tumagos sa dingding. Pero napangiti siya noong makitang isang lalaking nakamaskara ng bungo
Dahan-dahan nang naglakad si Lino papasok ng gusali. Nagkatinginan pa sila ni Kulas at nagngitian, tapos inasikaso na ang kani-kanilang kalaban. Nakita ni Lino na muling may pinindot na buton ang lalaki. Nag-usok ang bawat pagitan ng body armor. Umayos ang tayo ng lalaki at hinubad ang helmet. Kalbo iyon at mukha rin talagang bungo dahil may tattoo na bungo ang buong ulo. Itinuro noon ang dalawang kamay kay Lino, sabay nagpalabas ng tigdalawang matutulis na punyal sa magkabilang braso na sumirit sa hangin patungo kay Lino. Pero napakunot iyon ang noo nang hindi umilag si Lino. Itinaas lang ang dalawang kamay na parang sa forearms ipapatama ang mga punyal. Pero hindi naman umabot dahil may invisible barrier na kinabanggaan ang mga punyal at lumaglag sa sahig. Muling nag-angat ng mga braso ang lalaki. Dalawang maliliit na missile naman ang sumirit patungo kay Lino. Patakbo iyong sinalubong ni Lino at ginamit ang malalapad na shield na pinalabas niya sa magkabilang braso at sinampal niya pakaliwa ang maliliit na missile na iyon. Kaya napunta sa kaliwang dingding at doon sumabog. Tumalo ng mataas si Lino sa bayliyad at ang kanyang tuhod ang ibinaon ng malakas sa sikmura noong kalaban. Kaya kahit pa naka-body armor iyon, ay nayupi pa rin ang katawan ng lalaki at napasukan ng dugo. Saka hinawakan ni Lino ang gilid ng body armor sa may liigang bahagi gamit ang kaliwang kamay at pinagbabayo ng suntok ang tagiliran, tadyang at mukha ng malalakas na suntok gamit naman ang kanang kamay. Halos ubusin na ni Lino ang lakas sa kakasuntok, pero hindi pa rin bumibigay ang katawan ng lalaki. Muli iyong may pinindot na boton at naglabas ang body armor ng shockwave na nagpatalsik kay Lino papalayo hanggang sa mailabas siyang muli sa gusali. Ah, matibay ka pala talaga ha. E di sige, laruin pa natin ito ng mas matagal. Marami ka namang baong sikreto eh. Wika ni Lino at maglalakad na sana papabalik sa loob ng gusali nang makita niyang mabilis na tumatakbo papasugod sa kanya ang lalaki at may hawak na 1 metro na haba ng isang itim na espada. Biglang nagliwanag ng pula ang talim noon na animoy naging laser cutter na lahat ng madaanan ay parang malambot na saging lang noong mahiwa. Ikinuyom ni Lino ang dalawang kamay at pinagsama ang dalawang espadang kyanite na nabuo roon. Sa kabuong pwersang sinalubong ang malakas na hampas noong lalaki gamit ang espada. Naglabas ng tunog ng magkaibang bultahe ng kuryente ang kanilang mga sandata noong magtagpo iyon sa ere. Parehong nag-vibrate ang kanilang mga sandata sa lakas ng palo ng bawat isa. Muli silang nagsiatras para makakuha ng buwelo at muling nag-espadahan. Parehong matibay ang tukod ng kanilang mga paa sa lupa para masiguradong walang titimbuwang. Noong umatras ang lalaki para muling kumuha ng buwelo, ay hindi na ginaya ni Lino. Sinundan niya agad at itinukod ang kaliwang kamay sa baba noon at ang kanan naman ay inilapat sa sikmura at nagpakawala ng malakas na tigalpo. Napakalakas ng tigalpong iyon at nagkabitak-bitak na ang steel body armor. Ang lalaki naman ay lumutang sa ere ng mahigit 10 talampakan. Pero noong bumagsak sa lupa, ay himalang nakatayo pa rin sa dalawang paa at nakatukod lang ang isang kamay sa lupa. Ang isang kamay naman ay nakahawak sa dibdib habang sumusuka ng dugo. Ano? Tumupad ako sa pangako ko, di ba? Susuka ka rin ng dugo. Dahan-dahang tumayo ng tuwid ang lalaki at may metal pocket na binuksan sa tagiliran. May lumabas roon na tila magkakadikit na 4 na heringgilya o injection. Tinanggalan ng takip
sabay binaklas ang metal plate sa may gilid ng hita at doon isinaksak ang 4 na injeksyon. Ilang saglit lang ang nagdaan ay nagkulay itim na ang mata noong lalaki. Lumiyad iyon na para bang nasasaktan at lumubo ang mga muscles. Nagkaroon ng malalaking guhit ng ugat sa noo at iba pang parte ng mukha. Unti-unti pa yung tumatangkad. Sabi naman ni Lino, "Nako pare, nakita ko na yan. Sawa na ako maghintay sa transformation nyo. Ermitanyo, 500% ng kidlat. Ngayon na!" Sigaw ni Lino sabay kumpas paturo sa lalaki. Agad gumuhit ang 2 kasing laki ng braso na bulto ng kidlat na parehong tumama sa katawan ng lalaki. Ora mismo ay naging abo ang lalaking iyon. Tanging ang mga bakal sa katawan ang natirang hindi naging abo. "Pasensya na, wala na akong oras na maghintay pa sa transformation mo. Binigyan na nga kita ng oras na makapagturok. May waiting time pa pala para sa transformation. Nauuhaw na ako eh." Wika ni Lino at maghahanap sana ng maiinom. Pero nakita niyang nakabulagta na sa simento si Lance at wala ng malay. Lalapitan na rin sana uli iyon ng kalaban para tapusin na. Pero nakita ni Lino, kaya muli siyang tumawag ng kidlat at itinutok roon. Sapul ang lalaki at naabo na lang din bigla. Dinampot ni Lino si Lance at dinala sa labas. Nakita naman niyang may malay na iyon, pero halos pigit ang mga mata sa pamamaga. Putok ang labi, basag ang ilong at kilay. May mga sugat at malalaking pasa sa katawan, gawa ng bugbog na ibinigay noong isang super soldier na markang bungo. Samantala, atin munang balikan saglit ang simula ng laban ni Nakulas at noong 2 markang bungo na nakasagupa nila. Noong makita niyang sumugod na si Lino patungo sa unang nakamaskara ng bungo, ay sumugod na rin siya at handang ibuhos ang buong lakas sa isang pamatay na suntok. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang bawat hakbang at pinagpipilian kung ang dibdib ba o ang mukha noong kalaban ang pupuntiryahin ng kanyang suntok. Pero napansin niya na mukhang makapal ang metal plate sa bandang dibdib noon. Baka hindi niya mapuruhan, kaya nagdesisyon siyang sa mukha niya nalang ibabagsak ang kanyang unang suntok. Noong malapit na nga, ay buong pwersa niya nang ibinomba ang suntok diretso sa mukha noon. Pero laking gulat niya dahil napakabilis noong nakayuko para umilag at bumitaw ng pangmalakas ang bomba ng uppercut sa sikmura niya. Nanlaki ang mga mata ni Kulas at halos lumuwa sa sobrang lakas ng suntok na iyon. Napalugmok siya sa sahig at nahirapang huminga. Ilang saglit pa ay hindi niya na mapigilang umubo ng marahas para mailabas ang dugo na bumabara sa kanyang air pipe. Panay ang dahak niya para maidura ang dugo na nagpapasikip sa kanyang paghinga. Nagsisimula pa nga lang siyang makarecover sa paninikip ng dibdib nang isa na namang malakas na sipa sa kanyang tagiliran hanggang sa sikmura ang tumama. Sobrang lakas noon at bumalandra rin siya sa dingding at nabasag na rin iyon. Pero hindi naman siya tumagos. "Hayop! Hindi kami na-informa. Mga gawa yata sa bakal ang mga sundalong bungo na ito." Nakita niyang nakangisi ang lalaki sa kanya at sinisenyasan sa daliri na pinapalapit siya. Marahas siyang dumura sa gilid bago nagsalita. "Kung kay Bailino may oras para makipaglaro sa katulad nyo, ako wala." Bumulong si Kulas ng orasyon at itinuro ang mga basag na debris sa paligid, mga bato, bakal, simento at kahoy. Lahat iyon ay pinaangat niya sa ere. At buong puwersang ikinumpas paturo sa kalaban. Agad namang pumusisyong nakapayuko ang lalaki.
habang nakatakip sa ulo ang isang braso at may metal shield na lumutang sa braso noon. Pero dahil sa tindi ng bulto ng mga ibinabato ni Kulas ay bumulandra pa rin ang lalaki sa dingding. Ginamit noon ang kanyang hydraulics para muling makatayo at makalakad pasulong. Kahit papatuloy sa pagbato ng kung ano-ano si Kulas gamit ang hangin, patuloy pa rin iyon sa paghakbang papalapit hanggang sasabihin ni Kulas, "Pasensya ka na, bay. Wala na akong maibato eh. Ikaw na lang ang ibabato ko." Wika noon, sabay doon na mismo sa lalaking markang bungo, ikinumpas ang kamay niya paturo. Nakita niyang tumilapon pa si Lino papalabas ng gusali dahil tumagos iyon sa nabasag na dingding. Napasigaw siya, pero ilang saglit lang ay sumigaw din si Lino na ayos lang daw ito. Kaya itinuloy niya na lang ang balak na gawin sa lalaki. Noong kumapit na sa lalaki ang 4 na hangin ng ipu-ipo, ay sa kanya marahas na ikinumpas paitaas. Humampas iyon sa konkretong flooring at muling ibinagsak sa ibaba. Kahit anong gawing pagkapit ng mga patusok sa suot na bakal na sapatos noong lalaki ay walang epekto, lalo at hindi naman palaging paa ang unang lumalapat sa simento. Minsan ulo, minsan ay likod. Matapos ang up and down movement ay sinimulan naman ni Kulas ang side by side, at noong manggigil siya ay buong pwersa niya ibinalibag sa dingding. Nabutas iyon at tumagos ang lalaki sa labas. Kaso, isang malakas na suntok naman sa likuran ng kanyang ulo ang tumama sa kanya. Iyon palang lalaking kalaban ni Lance ay tumulong at umatake na rin. Kaya tumilapon din siya patungo sa dingding at napasubsob pa nga dahil hindi niya iyon napaghandaan. Ikinumpas niya ang mga kamay paturo sa mga bato at mga bakal na nasa gilid, at noong papatalo na sa kanya ang lalaki ay sa kanya ikinumpas ang kamay papasalubong roon. Kaya tumilapon papabalik ang lalaki sa dingding. May nakita siyang isang tubo at doon niya ikinarga ang mga ipo-ipo at buong puwersang ibinato sa lalaki. Sapul iyon sa bahagi ng sikmura at napako sa dingding. Pero mukhang malabo pang mamatay. Nakita ni Kulas na may kinuha iyong injeksyon at itinarak sa sarili na mukhang pampalakas na naman. Ipagpapatuloy pa sana ni Kulas ang pakikipaglaban roon, kaso nakita niyang tumatakbo na ng mabilis iyong kanyang kinalaban at papasugod na rin sa kanya. Kaya iniwan niya na iyong kalaban ni Lance. Sumenyas na rin naman sa kanya si Lance na iyon na ang bahala. Nakapagkarga naman kasi iyon ng mga bala sa kanyang baril. Kaya naman, sumugod na lang si Kulas doon sa kalaban na nagmumula sa labas. Noong malapit na sila sa isa't isa, ay pareho silang gigil na makasuntok. Pero biglang ngumiti si Kulas. "Hindi mo na ako maiisahan sa ganyang style, unggoy. Iilag ka lang naman eh. Ito ang sayo." Sabay kumpas ng kanyang kamay paturo sa dibdib noong lalaki at nagpakawala ng isang malakas na tigalpo na nagpatalasik sa lalaki papabalik. Habang nasa ere pa iyon, ay nilingon ni Kulas ang malaking bato na nasa loob at binuhat gamit ang kapangyarihan, sabay itinaas ng todo. Noong papatayo ng muli ang kalaban, ay sa kanya binagsakan noong bato. Durug-durug iyon sa sobrang bigat at laki ng batong kanyang ibinagsak. Nakahinga ng malalim si Kulas noong nilingon si Lance. Nakita niyang naroon na si Lino. Bit-bit ang katawan ni Lance at iniaabot sa mga kasama nito. Pagkalapit ni Lino ay sabi niya, "Bay Lino, pasensya ka na. Hindi ko natapos agad ang kalaban ko. Hindi ko tuloy natulungan si Lance na tapusin ang kalaban niya." "Okay lang yun, Bay Kulas. Inaamin ko naman talaga na matinding kalaban rin ang mga iyon. Mga enhanced super soldier eh. May mga hydraulics pa at magnetic gloves.
Kaya 7 doble ang lakas kung makasuntok. Kawawa nga lang si Lance dahil natural skills lang ang meron siya. Wala siyang kapangyarihan. Pero kumusta na ang kalagayan niya, Bailino? Ayos naman siya, makakasurvive. Kailangan lang ng first aid. Ano, ituloy na natin ang lakad sa ikalawang palapag? Oo sige bay, baka naiinip na ang mga naghihintay sa atin sa ikalawang palapag. Wika ni Kulas habang pinipilig-pilig ang ulo upang maging handa ang sarili sa susunod na pakikipaglaban. Ayun mga katribo, awat po muna tayo ah. Siguro naman alam ng karamihan sa inyo rito na may lagnat ako, di ba? Kaninang umaga pa lang ako naging okay at ngayon ay madaling araw. Bali, kabababa lang talaga ng lagnat ko. Kaya under recovery muna. Hindi ko muna hinabaan, baka hindi ko rin matapos i-record eh. Lalo na at yung boses ko ay mukhang till supply last lang. Paus na nga eh. Babawi po tayo sa susunod. Puro na ito bakbakan ni Kulas at Lino laban sa mga kalaban nila doon sa loob ng City Council Mansion. Ingat din po kayo palagi ha, lalo na sa panahon ngayon na sunod-sunod ang bagyo. Kahit habang ngayon nagre-record ako, malakas ang ulan kahihinto lang. Tapos titigil na naman bago ko ituloy dahil bigla na naman bubugso ang ulan. Kaya hindi ko rin alam kung kailan makakapag-record ng tuloy-tuloy. Pahintay na lang po ha. Basta magsama-sama tayong muli sa part 301. Akalain nyo, parang kailan lang. Nagsisimula pa lang ang kwentong ito. Ngayon, part 300 na. Pero sana abangan nyo pa ang mga susunod na misyon ni Lino. Mas mababangis na magiging kalaban doon. Yan ang promise ko sa inyo. Hingin rin ako ng pasensya kung minsan natatagalan ng upload. Alam nyo naman, maliban sa limited ang boses, hindi palagi maganda ang panahon. Kaya hinihiling ko po ang inyong pag-intindi ha. At maraming salamat na rin sa pag-antabay nyo palagi sa kwentong ito. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.